ourselves. Come divine will, pray in my prayers. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. My adorable Jesus, may our feet journey together. May our hands gathered in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. May our lips pray together to gain mercy from the eternal Father. As we pray, amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts Faithful, of your faithful and kindle in them rekindle them the fire of the your divine fire of love, your love. Send forth and your forth thy Spirit, spirit and they shall be to be created, created, and and you shall will renew renew the the face of the face earth. of the earth. Lord, continue, Lord, to guide each and every one. Speak in our speaking, Lord. Listen with our ears. To beat, Lord, in our heart. To think in our mind. All this, Lord, we lift up to you, Lord, all our this Bible study for tonight. Teach us, Lord, how to pray. And as we pray, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy Thy kingdom kingdom come, come, thy will thy be will done come on earth on as it is earth in as heaven. it is in heaven. Give Give us us Give this us this this day 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 our daily, our daily bread, forgive us our and and debts forgive forgive us us our and our trespasses, trespasses, as we as we as we forgive 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 those those who who trespass trespass against against us. against us. And us. And Lead 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 us 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 not 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 into 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 temptation, 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 but deliver but us deliver from us from evil. evil. Amen. Amen. from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mary, God, Mother of God, pray for pray us for us sinners, sinners. pray us now and now at and the at hour the of our hour death. of our death. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, As it was in as the As it it was was in the the was in beginning, the beginning, beginning, is now and now now ever and shall forever. be, shall world be. without Now end. Amen. and Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on Have us. mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray Pray for for us. us. Saint Joseph, Pray 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 for 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 us. 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 Saint James, Pray for us. Pray for us. in the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Fiesta Amen. bukas kasi. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi. Good So, evening. good Good evening. evening. Sino Good ba yung aso So, na evening. yan? we are now on the Yan yung Alaga ko. 17th Sunday in ordinary times. No? And ang theme is how to pray, Prayer. prayer. So let us begin with the gospel reading by Brother Alex. Okay po. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Pagbasa sa mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Itinuro ni Jesus ang tamang pananalangin. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya ay matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo na muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay.
Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, mabangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Humato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon Roy. Jesu Kristo. Kristo. Brother Roy. Hello. So, ngayon, Sige, padala ko sa'yo. gustong magbigay ng summary of the readings. Or pwede na tayong mag-proceed sa himay-himay. Ang sabi lang dito, yung first reading daw, unusual though the circumstance is, this week's Old Testament reading continues the Old Testament reading we heard last week. As you will recall, last week, first reading pala yun. Hindi pala, sorry. Having heard the parable of the Good Samaritan 2 weeks ago and the visit to Martha and Mary's home last week, this week we hear Luke's rendition of the Our Father and Jesus' teaching on prayer. Meron po kasing dalawang version eh. Luke's version of the Our Father is different enough from Matthew's version to indicate that each must stem from a separate liturgical tradition in the early church. In Matthew, there are 7 petitions. In Luke, only 4. Both forms have been translated in Aramaic, and this shows that both versions were composed in rhyme, a type of poetry that can be traced to Jewish synagogal prayers of the 1st century AD. The church uses the longer form of the Lord's Prayer, that of St. Matthew, in the Mass. Thank you, Alex. Na petition lang pala yung kay Luke. Yung kay Matthew 7. Mas madami. Okay, himay-himay na. Pause. Gusto nyo yung kay Pope Francis na comment? Sige. Please. Homily yata yan eh. Homily. Hindi, ito sinabi niya, we continue the catechesis on prayer. Someone said to me, you talk too much about prayer. It is not necessary. Yes, it is necessary because if we do not pray, we will not have the strength to go forward in life. Prayer is like the oxygen of life. Prayer draws down upon us the presence of the Holy Spirit who always leads us. For this reason, I speak a lot about prayer. First of all, prayer must be tenacious. Like the character in the parable who, having to welcome a guest who arrived unexpectedly in the middle of the night, goes to knock on the door of a friend who asks him for some bread. The friend responds no, because he's already in bed. But he insists and insists until he forces his friend to get up and give him bread. A tenacious request. But God is more patient than we are, and those who knock with faith and perseverance on the door of his heart will not be disappointed. God always responds.
always. Our Father knows well what we need. Insistence is necessary not to inform Him or to convince Him, but rather it is necessary to nurture the desire and expectation in us. Thank you. Well, Butch. So, himay-himay natin? Okay. Okay, so Evening, Brother Boy. isa tayo kay Brother Tunying. Sa verse 1. Minsan, ano ang ginawa ni Jesus sa isang lugar at nang siya'y matapos, ano ang sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad niya? Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad. Ano ba yung ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad? Brother Tunying. Kasi nga, tinuturuan nga ni Juan Bautista, yung kanyang mga alagad na manalangin. Ewan ko kung anong panalangin naman ang itinuro niya. Basta ganun sila. Kaya itong alagad ni Jesus, nagtanong kung ano ba raw, kung siya raw, ano ituturo niyang panalangin, paano. Wala ako doon na magturo si Juan Bautista. Hindi ko alam kung anong tinuro niya. Ba't Pero ako tinatanong mo ng ganyan? Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako tinatanong mo ng Jerome, ganyan? alam mo sagot noon, kaya tinanong mo. Hindi, may footnote lang ako dito. The Matean form of our Father occurs in the Sermon on the Mount, Matthew 6:9-15. The shorter Lucan version is presented while Jesus is at prayer, and his disciple asked him to teach them to pray just as John taught his disciples to pray. In answer to their question, Jesus presents them with an example of a Christian communal prayer that stresses the fatherhood of God and acknowledges him as the one to whom the Christian disciples owes daily sustenance, forgiveness, and deliverance from the final trial. Ayun po yung footnote niya. Thank you, Brother Continue. Jerome. May So, dagdag- next. pwede po magdagdag. Kasi Sure, tinatanong sige. ko kung ano yung tinanong ko kanina si Google Sabi niya, ano yung diferensya ng dalawa ni Luke at saka ni Matthew. Kasi yung pala, yung isa, tinuturo niya yung importance ng communal prayer. Ito is more personal yung kay Luke. Yung kay Matthew mas communal. Tama ba? Opo. Okay. Yung kay Matthew mas Yun yata yung ginagamit natin sa church, di ba? Yung kay Matthew. Yung Yes, kay kay Matthew Matthew. yung ginagamit natin. Kaya communal siya. Kanya communal siya. So shorter lang. Ito yung Pero shorter, mas personal daw. kay father and son kasi ito father-children relationship. Kaya nga kung maano natin, yung pagturo nga ni kasi di ba hindi binabanggit yung pangalan, pero ang tinuro ni Christ is tawagin siyang ama namin, ama natin. Hindi basta sabihin na Yahweh, hindi yun binibigas because of the sacredness, di ba? Pero ang niya is ang itunuro na ama namin. Ama natin. Yeah. Kaya father lang, direct lang, no? Direct. Dito kay Luke. Opo. Hindi tulad ng kay Matthew, may our pa. Our Father. Okay, so next, Brother Jerome. Sa talata 2-4. 4 na. Okay. Oo. Itong prayer na. Ano ang tugon ni Jesus sa kanila? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama,
Sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso kay taning. Ay, wala pala yung kay taning. Matukso lang. Thank you, Brother Jerome. Ayun, ano ibig sabihin yan? Nang dumating nawa ang iyong kaharian. Ano ba yung kaharian? Ano yung dating ng kaharian? Bago namin sagutin niya, yung una muna kong tanong, doon sa, yung unang talata pa lang, yung sabi, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Adoration. Okay. Yung pala ang malaking problema na po yan. Bakit problema? That is blasphemous. Para sa mga Hudyo, blasphemous yan. Hindi yan ang kanilang, bawal sa kanilang tawagin mo ang Diyos ng Ama. Hindi. Ang bawal mong banggitin yung Yahweh. Yun ang, yan na, mas grabe nga yan. Dahil pag sinabi mo kasing Ama, tatay mo siya, Aba, sino ka para tawagin mo si Yahweh na Ama mo? Sino ba yung nagtuturo? Di ba yung anak? Yung nga, very revolutionaryo nga yung tinuturo ni Jesus na tawagin nyo ang Yahweh na Ama nyo. Sino mga Hudyo na tatawag sa kanyang sa kay Yahweh ng Ama? Napaka-blasphemous yun. Kaya nga, di ba? Kaso, hindi tayo Hudyo. Brother Tonyeng, hindi tayo Hudyo, ha? Yun nga ang sabi ko. Tama. Pero ang kausap niya, ang alagad niya, mga Hudyo. Kaya nga, para sa mga Hudyo, napaka-blasphemous nun sa mga Hudyo. Bakit walang oppose o nagtanong dito? Sabihin siya, Jesus ba, ano yan? Blasphemous yung sabi ng Father. Wala naman. Kasi tanggap nila naniniwala sila dun sa kanilang rabbi, sa kanilang teacher. teacher. Yun nga, tanggap nila. Pero ang sinasabi ko lang, para sa mga Hudyo, bawal na bawal yun. Kaya si Jesus nga nagtuturo, kaya tanggap nila dahil si Jesus yun. Kaya nga. Bakit tayo mong tanggapin? Ba't ako? Ba't Hudyo ka ba? Pero dapat tanungin mo kung bakit tinanong nila si Jesus kung paano manalangin. Siguro, parang in a way, parang nakitang sila sa kanyang di ba? Yung style ng panalangin niya na parang very deep ang relationship niya sa Ama. Kung bakit tinanong nila para magaya nila yon. Intimate relationship. Very intimate, filial ang relationship nila. Kaya nagtatanong sila kasi nakikita nila by example siguro, nakikita na nila na nagdadasal siya. So yun gusto niya ituro, una without the words, by practice muna. No? And na-curious na yung mga apostoles. Bakit kaya siya dasal na? At tandaan mo, ang turo ni Jesus, lahat tayo anak ng Ama. Lahat na naniniwala sa Kanya at sa Ama. Hudyo yata si Brother Tuning. Sige, yung dumating nawa yung kaharian naman. Tapos na tayo doon kaya. Patuloy tayo sa ano yung kaharian? Bakit ito niya ng kaharian? 5 to 6. Brother... Muna yung verse 3 pa. Malaking problema din yan by... Ano yun? Verse 3. 3? Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Hindi niyo pa nga sinagot yung tanong ni Brother Jerome. Ang pagkakaintindi ng mga Hudyo dyan, bigyan sila ng tinapay at ulam. Pero ang ibig sabihin ni Jesus dyan, hindi lang tinapay at ulam ang kinakain ng tao, kundi pati yung salita niya. Tama. Tama ka. Pala. So, ang dalawang sinasabi ni Jesus dito, pagkain pisikal at pagkain espiritual. Yes. Yun ang hindi. Yung tayo rin kasi, dasal tayo ng dasal na bigyan mo kami ng kain pagka-araw-araw. Pero maraming hindi nakakaintindi sa atin na hindi yung, ang ibig sabihin ni Jesus, hindi yung tinapay.
kundi yung kinakain nating katawan at dugo niya sa Eucharistia. Amen. Hindi ka na Hudyo. Kung hindi Sige. nakakaalam Okay. nun, sirit na. Hindi ka na Hudyo. Sino hindi nakakaalam nun? Basahin ko na nga lang yung tayo. yung Your Kingdom Come na Oo nga. footnote. At sige Your nga, bro. kingdom come in place of this petition. Some early church fathers record kasi, may your Holy Spirit come upon us and cleanse us. A petition that may reflect the use of the Our Father in a baptismal liturgy. Kaya sa baptism yung may Holy Spirit, yung mga water, di ba? Symbol ng Holy Spirit. Oo, kaya Yun dun siguro. sa mapapansin nyo dun sa huling talata, yung pagbasa, 'di ba? Kung sino yung humihingi Oo. sa kanya. Yun yung... Oo. Sige, tuloy na. Niya ang spiritu. May tanong lang ako kay Brother Tunying. Tanong. Tanong. Brother Tunying, ang mga Hudyo ba naniniwala sa banal na Espiritu Santo? Abangaw Diyos. Oo. Naniniwala Wala pa. ba sila sa Espiritu Santo? Hindi pa, wala pa. Yung mga Hudyo, lalo Hindi. na mga Pariseo, hindi pa naniniwala dyan. Base sa Torah, ano ba? Wala ba doon? Kahit Yung dyan nga ngayon, katuruan sa Torah. Wala yung Holy Spirit doon. Pero nasa Genesis na yun, di ba? Nasa Genesis na yun eh. Andun No, sa pero hindi siya Creation tinuturo. kan. hindi Kasi ang Narrative. mga Hudyo, yung mismo si Yahweh word. lang. Oo, kahit na mismo po word. ngayon, maraming Kristiyano ang hindi naniniwala sa Holy Spirit. Yung Yeah. Orthodox, hindi pa naniniwala sa Holy Spirit. Ang Orthodox, di ba? Hindi Ano Trinitarian lang sila. Orthodox? Trinitarian sila eh. Trinitarian sila. Pero Orthodox is at kwan din ha. Tama, Greek Trinitarian Orthodox yan. yan eh. yung mga Greek Orthodox, hindi. Mhm. Sorry po, malakas ang ulan, hindi ko kayo marinig. Naniniwala ang Orthodox, di ba? Hanapin natin. Okay, tuloy, Brother Hector. Okay. O ano pa? Wala na? Yung tanong? Okay. So, next, si Brother, hindi ko na lang itong sequence ko na ninumberan ko na eh. Brother Alex, Ay, sige po. sa talata 5 na. 5 hanggang 6, Brother Tony, anong halimbawa ang naniniwala po sinabi ni sila. Jesus Sige po. sa mga alagad niya tungkol sa paghingi? 4 to 6. At 5 to 6. 5 to 6, sorry. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Brother Tunying, naniniwala po ang Orthodox. Ang Greek Orthodox or Eastern Orthodox Christian believe in the Holy Spirit as the third person of the Holy Trinity. Sabi po yan ni AI. Tapos mo na, Okay, nabasa so- mo na? Dumating kasi. So next, sa talata 7, Brother Quiz. Hanggang 8. Brother Quiz? Sa talata 7, ano naman ang tugon ng kaibigang nasa loob ng bahay? At ganito naman, ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo nga ako gambalain. Tapos, Nakatarangkan na kami ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. tapos, Hindi na ako na makakabangon upang bigyan kita ng iyong kailangan. Thank you, Brother Quiz. pero nakapagsalita siya, hindi siya nakakabangon. Next, brother, sa talata 8, Brother Boy. Talata 8. Batugan.
ang dahilan ayon kay Jesus na magpapabago sa pagtugon ng kaibigan na sana'y matutulog na at ibigay na lang ang hinihingi sa kanya ng kaibigan niya. Sorry bro Verse Medyo 8. late ako dumating. Hindi ko na ano eh. Okay po. Ah? Hindi ko nabasa talaga yung ano eh. Okay lang Ako po. na lang. I'll just listen. Pakikinig lang muna ako. Okay. So, Yeah. Brother Butch na lang. Yes. Brother Butch. Sa talata 8, Okay, ano thank ang you. dahilan? Ako na. Okay. Dahil sa kanyang pangulit. Ayos ah. Very short. Direto lang. Tatanong. In other words, Oh, in other words, persistence yan. Persistence. Sa Pagpupumilit. 80, sinabi dito, okay. na kailangan mo kasi di ka nahihiyang mangulit. Basahin mo na yung buo, brother. Yung Sige, verse 8. dahil ko na. Oo. Maganda yung may Bible eh. Sinasabi ko sa inyo, di siya babangon para bigyan ka ng tinapay dahil sa kaibigan kanya. Pero, babangon siya at ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo kasi di ka nahihiyang mangulit. Ayun. Okay, Ayun. thank you. Kulit pala yun. Kulit. Pangulit talaga. Next, balik tayo kay Brother Tunying. Yun yung keyword, kulit. Kulit. Sa talata 10. Ay, hindi pala. Dapat 9 na. 9 and 10 pala yun. 9 to 10. Brother Tunying. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga humihingi, humahanap at kumakatok? Anong magiging tugon sa kanila kung gagawin nila ang mga ito? Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo Mhm. at kayo bibigyan. Mhm. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Pumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Thank you, Brother Tunying. Mhm. Pera lang sa magnanakaw. Pero hindi, Bubuksan. hindi po palagi yan. Ha? Merong kulatilya yan. May kulatilya yan. Ano yung kulatilya? May Pasubali. pasubali yan. May pasubali yan. Hindi ko mo humingi ka, bibigyan ka. Hindi ko mo kumatok ka, bubuksan ka. Hindi ko mo maghanap ka, makatatagpo ka. Ano ibig sabihin nun? Kasi nga, ang sabi, kapag ka hindi gusto ng Diyos, hindi ibibigay sa iyo, kundi kasi ito naaayon sa kanyang Sa kagustuhan. kanyang At kapag hindi binibigay sa iyo, maghintay ka. Huwag kang magmadali. Ayan. Niisip pa kung anong magandang ibibigay sa iyo. So hindi lahat ng hihingin pwede, di ba? Parang Yeah, ganun. correct. Hindi lahat ng bagay mga yun. hanapin. kung mas kakasama Yeah. sa iyo, hindi bibigay, syempre. Yes, Ah. tama. Yung makabubuti Ang- lang, kung wala pang- makapagbibigay kung wala- mati. Diba? So, ang point of view niyan, yung si Lord. Hindi yung kagustuhan mo kasi mas malawak ang kaalaman niya eh. Iba naman, hindi niya binibigay kasi may tinuturo sa iyo. Magpasensya. May mas At maganda pa siyang magtiwala. ibibigay. Yun. Ayun, pwede rin pasensya ka muna. Huwag muna. Saving the best for last. Wait lang, sabi niya, wait lang. Mm. Kasi Hindi niya dinidevelop sinabing niya pa bata. yung yung virtue mo eh. Dinidevelop pa yung virtue mo Oo. eh. Hindi naman niya sinasabing, ba't ako? Brother Tunying. Hindi naman niya sinasabing, ba't ako ha? Next, sa talata, saan na tayo? 11 na po. 11 hanggang 12, 11, 11 hanggang 12, Brother Jerome.
papaano inihambing ni Jesus ang tamang gagawin ng Ama? Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog na pugo? Pugo na. Thank you, Brother Jerome. Pugo kasi yun doon sa Genesis, di ba? Yung nagbigay sa Exodus. Oo nga. Pogo. Brother Alex naman, sa talata 13, ano ang pinakamabuting ibibigay ng ating amang nasa langit na mas higit pa ang kabutihan sa mga masasamang nasa lupa na nagbibigay sa kani-kanilang anak? Yun, ito na yung explanation nga nung sinasabi na hindi nga lahat ibibigay. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Thank you, Brother Alex. Thank you po. May Any footnote, questions? the Holy Spirit. Ay, parang binasa ko kaya. The Holy Spirit, this is a Lucan editorial alteration of a traditional saying of Jesus in Matthew 7-11. Luke presents the gift of the Holy Spirit as the response of the Father to the prayer of the Christian disciple. Okay. Yun. Holy Spirit pala yun, no? The Holy Seek and you shall find. Dapat seek the Holy Spirit pala yung ibig sabihin, no? Seek, knock to the Holy Spirit. Ito yung dapat. Yeah. Meron pang comment. Why is it the best gift, ang Holy Spirit? Parang yun na mismo yung the ultimate na yan yung Diyos na yan so that you can become the image and likeness of God. Yes. So, basahin ko tong comment dito sa Bible ko. The Holy Spirit, the Father's greatest gift to us is His own divine life. Through the Spirit, He sanctifies His children and distributes the graces of salvation won by Christ. The fullness of the Spirit was poured out on the day of Pentecost. Yun ang comment niya. Okay, so keyword. Ano ba? Keywords. Keyword na, keyword. Maging makulit sabi ni, na pagdadasal. Makulit si Brother Butch. Kulitin ng aso. Ano daw? Kulit kulit sa pagdadasal? Makulit na pagdarasal. Makulit na pagdadasal. Persistent. Pero ang makulit parang may connotation na naughty, ano? Pagpupumilit. In English, that is persistent. Pagpupumilit naman dito kasi sa akin Pagpupumilit, ang makulit kasi is a descriptive, more of an adjective, diba? Para sa mga bata na ako na malikot. Malikot, naughty. O baka pwedeng masigasig. Pagpupumilit. Yun dito sa akin, pagpupumilit. Pagpupumilit. Ano pa? Ano pa? Excuse me. Apo. Ayan, meron. Keyword si Brother Boy. Ang tinatalakay ba natin yung gospel for this Sunday? Apo. 17. Yes. This Sunday. Chapter 11, verses 1 to 10. May service po kayo niyan, Brother Boy. Para makasunod ako. Hindi ko pa kasi binubuksan. Sige, okay lang. Go ahead. Please. So ano pang mga keywords?
Espiritu Santo, Yun. As. Lord's Prayer, of course. Ano ba ito dito? Yung, ano bang intimate? parang filial love parang ganun. Opo. A filial relationship. Ama amang tawag niya. Matalik. Intimate. Matalik na Pagsasamahan. Relasyon. na relasyon. Malapit. Kaniigin. Malapit na paano nga ba sasabihin yan? Lagay ko na kaya intimate. Alam na natin yun. Parang father-son relationship. Ano ba yan? Na din yan. Intimate kasi pwedeng husband and wife yan Father-son na kanta yun Kanta ba yun, Father? It's not time. Lagay natin intimate filial. Yan. Hindi pa. Father and son. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo. Pagtuturo. Sagot sa dasal. Meron pa po. Humanap, kumatok, at sabihin sa At ano yung tumanggap? Humanap, tumanggap, pumatok, pagbubuksan. Humingi. Umanap, Yeah. kumatok. Humingi ano? Yes. Humingi ang una. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened. Meron pa po. Okay na. Okay na po? Okay na I think siguro okay na. Si Abraham naman. Mag-intercede si Abraham. Oo nga. Intercessory. Okay. Mangungulit din si Mangungulit din Abraham. siya. Katulad ni Brother Kaya tayo sa first reading to be read by Brother Butch. Yun? Reading is from Genesis chapter 18 verse 20 to 32. Sinabi na ni ang pagbasa ay hinango sa libro ng Genesis, kabanata 18, talata 20 hanggang 32. Tapos sinabi ni Lord kay Abraham, grabe ang mga sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomora. Ang laki-laki ng kasalanan nila. Bababa ako doon para malamang kung totoo nga ang mga yon. Tapos umalis na ang dalawang lalaki at pumunta sa Sodom. Pero nagpaiwan si Lord kasama si Abraham. Lumapit si Abraham kay Lord at nagtanong, ididami niyo po ba yung mabubuti sa pagwasak ninyo sa masama? Paano kung may 50 na mabubuting tao doon?
o sa akin yung naparimba yung buong lungsod. Hindi ninyo ba patatawarin para iligtas yung 50? Sure ako na hindi ninyo idadamay yung mabubuti sa parusa sa masasama. Hindi kayo ganon. Dapat patas ang paghusga ng buong mundo. Di po ba? Sumagot si Lord. Kung may 50 na mabuting tao sa Sodom, patatawarin ko ang buong lungsod para sa kanila. Nagsalita ulit si Abraham, Lord, sorry sa sasabihin ko, tao lang po ako, di ko dapat sinasabi ito. Pero kung 45 lang ang inosente doon at hindi 50, wawasakin niyo ba yung buong lungsod dahil kulang sila sa 5? Sumagot si Lord, hindi ko wawasakin ang lungsod kung may 45 na inosenteng tao doon. Nagsalita ulit si Abraham, kung 40 lang po. Sumagot siya, para doon sa 40 na matuwid, hindi ko wawasakin ang Sodom. Sabi ni Abraham, please wag kayong magalit, Lord. Ihirit ulit ako. Paano po kung 30 lang sila? Hindi ko tutuloy ang balak kung may 30 na mabuting tao doon. Sagot niya. Sabi ni Abraham, Lord, sorry, ang kulit ko. Kung 20 lang yung nakita ninyong mabuti doon. Sumagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod para sa 20 na yon. Sinabi pa ni Abraham, please wag kayong magalit, Lord. Last na lang po. Paano kung 10 lang ang nakita ninyong inosente doon? Hindi ko wawasakin ang lugar na yon kung may 10 inosente doon. Sagot niya. Pagkasabi nito, umalis na si Lord at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ulitan na At yata. nawasak nga ang Sodom. Kasi Thank you very much. walang 10 inosente. Walang 10 eh. Dapat nangulit pa siya, Lord, kung may 5 pa. No? Ngayon, napagod na si Lord. Umalis na kagad eh. Umalis na eh. Ang kulit daw eh. Si Lord napapagod. Ang kulit daw, sabi. Okay. So, himay-himayin natin. Brother, Tanong po, Quiz. tanong. Okay. Facilitator ka pa. Hindi, sabi nga, kung merong 10, hindi ko gugunawin. Ba't ginunaw pa rin? Walang Wala 10 nakita eh. 10. Wala na 10 Walang eh. 10. Kulang sa Walang 10. nakita ang 10. Kaya alam kang may 10 doon? 9 lang, 9 ang nakita. Oo. So, Kasi hindi ba yung pamilya ni Lot hindi naman masasama yun. Pero Hindi lang, naman sila pamilya 10 eh. niya, Walang 10. 4 lang sila. Wala silang 10. Kaya pinalis na lang sila para hindi sila madamay. Diba? Hindi ba yung sila Lot nga ay nando doon sa Sodom and Gomorrah at lahat ng mga kalipin ni Lot nando doon din. Di mahigit pa nga sa 10 yun. Hindi nga sila mabuti eh. Sabi nga yung mabuti lang. Hindi ba nga mabubuti yung mga kamag-anak ni Lot? Hindi nga daw eh. Hindi nga. Kaya nga di ba ang tawag dito sinunog siya. Ibig mong sabihin, pati mga lahi ni Lot, hindi rin mabuti. Sorry. Hindi pumasa kay Lord. Kaya nga nangulit si Abraham kasi alam niya. Alam ni Abraham. Pero So alam ni ganito Abraham na yung mga pamangkin niya at saka yung mga lipi niya ay masasama. man. Okay. Pero ganun pa man, pinapanalangin pa rin niya na sana nga may matagpuan. nag-i-intercede pa rin siya. Nag-i-intercede pa rin siya. Kahit na salbahe. Oo. Kaso hindi. Siya na rin ang may sabi, di ba? Yung Si Lord pa rin ang final say. Oo. So, ginamit pa ni Abraham yung influence niya kay Lord dahil may personal reason siya. Yung kamag-anak niya yung mga nandun, no? Yun. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang masasama doon sa Sodom, yung mga taga Sodom and Gomorrah. Pero sila Lot,
na pumunta doon sa lugar na yon, hindi masasama. Nandun nga rin din sila sa Sodom and Gomorrah. Hindi naman sila ginuno, nakaalis naman sila Oh, umalis naman sila matigas lang ulo yung asawa niya Tawa. Tingin pa Tumingon. sinabi Yun na din. tumingon naging pillar of salt tuloy. Hindi, Ibig ginunaw sabihin. nga sa Sodom and Gomorrah, di ba? Opo. Ginunaw pa rin. Pero ilan lang yung lumabas? 4 lang sila, 2 anak ni Lot, tsaka yung asawa niya. Plus Lot. Kaya wala pong So, walang 10. Ang kondisyon kasi, di ba, kung may 10, hindi pa rin niya gugunawin. Wala nga pong 10 Pero anong kasalanan nila? Bakit gugunawin sila? Sodomy. Last, andun yung mga LGBT. Maraming mga LGBT na. Homosexuality, mga LGBT. Pero sila Lot, mga Hudyo yan, matitino yan, di ba? Hindi naman lahat ng Hudyo matitino, di ba? 40, ilang years nga sila sa disyerto Kung sila off and on sila pag okay na sila kay Lord, gagawa naman sila ng kasalanan. Tapos magre-repent sila. Tapos ulitin nila. Parang ganun lang yun Stubborn nga Marami kasi sexual immorality doon. Mga pimp, mga ano. Oo nga, tama po. Maraming immoral doon. Kaya lang, hindi mga Hudyo yun. Kaya sila Lot, mga Hudyo, hindi sila mga immoral. Kaya may mga more than 10 ang nandoon. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman 10? Nabilang mo ba? Nabilang mo sa hinga? Hindi. Walang note na ganyan sa Bible. Anong pangalan ng 10 na yun? Assumption na lang yan. Kasi po ganun po yung pagka, di ba, nung napunta sila sa ibang nakasalamuhan nila. Kaya nga, di ba may part nga sa Bible na sinasabi na huwag kayong makisama doon. Kasi ang mangyayari nga, isasambahin nyo yung mga Diyos-Diyosan noon. Ganun yung nangyari palagay ko Palagay ko lang po doon sa mga ibang kasama nga ni Lot, mga mag-anak niya. Nahawa doon sa mga taga roon. Kasi kung ano yung gawin doon, ganun nangyari. Yun ang gusto kong malaman, ganun nga ba talaga ang nangyari? Kaya ang natira, 4 na lang sila. Most probably po, kasi kung i-deduce lang natin doon sa kaganapan sa storya, 4 nga lang silang umalis doon. Kasi ang sabi nga, di ba, dito sa intercessory prayer ni Abraham, kung mayroong 10. Pero sabi ni Lord, hindi pa rin niya gugunawin kung mayroong 10. Nagkataon walang 10. Kaya mali yung sinasabi ni Brother Tonying na 10. Pinapakita pa rin kasi dito yung justice ni Lord. Di ba? Sinabi din dito ni Abraham, alam niya na na makatarungan ng Panginoon, bla bla bla. 'Di ba binibigyan niya ng attribute si Lord, 'di ba? Kada hingi niya ng binibigyan niya ng attribute. Pag binasa niyo po, tama po ba? Naibigay na ba yung 10 commandments dito? Wala pa sa Exodus ba yun? O sa Leviticus? Exodus pa yun Sa Genesis pa lang Genesis wala pa lang to Si Abraham pa lang to, wala pa si Moses. Abraham pala. Opo. Kaya di ba sinasabi doon? Hintay pa natin? Ayan yung sinabi dito, makatarungan ng hukom ng buong daigdig. So, di ba attribute ni Lord yun. So, wala po akong karapatan kung wala pong 50. Nangulit pa rin siya, kaya lang nga talaga wala So, binigay pa rin niya yung yung justice. Pero nagsasorry siya kahit makulit siya. Oo. Sorry. Kasi pinapakita dito yung respect ba? Yung respect niya, yung deference niya, yung niya, pag-adore niya kay Lord. Kasi alam niya yung kausap niya kung sino Sige, tuloy lang. Himay? Okay, himay natin sa talata 20 hanggang 21, Brother Kuiz. Ano ang sinabi ni Yahweh kay Abraham tungkol sa sumbong sa kanya laban sa Sodoma at Gomorrah? Kaya ano ang gagawin ni Yahweh upang malaman ang mga paratang laban sa kanila? Ito po, umalis ka nga ang mga lalaki at
pupunta sa Sodoma. Ngunit nananatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, dinipuli po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin pa iyon. Nasa Okay. po siya. Actually, Verse nasa 20 siya. 20 to 21 lang. Naabot mo hanggang 24. Okay. 24 na tayo. Apo. Nabasa Hindi, Hindi na. hanggang 24 ka na. So 25 na. 25. Balik tayo kay Brother Butch. Sa talata 25. Anong paniwala ni Abraham na sinabi niya kay Yahweh na gagawin niya kung saan ay nabanggit niyang tungkol sa hukom ng buong daigdig? Sure ako na hindi ninyo idadamay yung mabubuti sa parusa sa masasama. Hindi kayo ganon. Dapat patas ang paghusga sa buong mundo. Di po ba? Thank you, Brother Butch. So sa talata 26, Brother Tonying, ano ang sagot ni Yahweh na gagawin niya para sa 50 mabubuting tao? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon si Yahweh, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Thank you, Brother Tonying. Brother Jerome, sa talata 27 hanggang 28, bakit humingi ng pagpaumanhin si Abraham kay Yahweh, ngunit nagtanong siya kung ilan mabubuting tao na lang ang matitira at ano ang tugon sa kanya ni Yahweh? Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawakasan pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Thank you, Brother Jerome. Brother Alex, sa talata 29 hanggang 30, ano ang muling tinanong ni Abraham kay Yahweh para sa 40 at 30 mabubuting tao at ano muli ang naging tugon ni Yahweh? Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako, kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa 30 iyon. Thank you, Brother Alex. Thank you po. Brother, balik tayo kay Brother Kuis. Sa talata 31 hanggang 32, ano ang muling tinanong ni Abraham kay Yahweh para sa 20 at sa huling 10
mabubuting tao, ano muli ang tugon ni Yahweh para sa kanila? Sinabi pa ni Abraham, makahasip po uli ako kung 20 naman ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin ay wawasakin ang Luzon dahil sa 20 yun. Ulit lugod sa kanya. Sa katapusan, sinabi ni Abraham, ito na po ang naman ang itakalam ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko na pa rin nawawasakin ang Luzon dahil sa 10 iyon. Tugod na, Panginoon. Thank you, Brother Kois. So, question? Anong pa? Sagot na yata natin. Keywords. Keywords na. Makulit na pagdarasal. Matandaan niyo yung ano, yung sa Matthew ba yon, yung sinugo ni Lord yung ano, mga disciples. 'Di ba? Shake, sinabi niya, pag hindi ka tinanggap, shake the dust of your feet. Apo. Kasi sabi niya, on that day of judgment, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah than for a city that rejects yung kanilang yung mensahe nila. Ano ibig sabihin nun? Kasi ang Sodom, parang ano yun sinunog ng asupre. Parang mas grabe yung papataw na punishment dun sa tao. Ibig sabihin, hindi tumanggap sa kanila, sa salita niya. Ito kasi ang nangyari dito, talagang bumaba pa siya para mag-imbestiga, para malaman kung totoo yung paratang, di ba? Tungkol dun sa Sodom and Gomorrah. And yun nga, na-find out na niya na totoo yung yung mga bintang. Kaya binigyan matindi nga ibibigay na judgment doon sa mga pinagpreachan ng mga disciple na hindi tumanggap. Chorazin at Bethsaida. Dahil nga yun nga, andun na pinapakita ni Jesus yung kanyang mga miracle. Samantalang itong Sodom and Gomorrah, wala naman silang walang grace na makita yung yung wonders ni Lord, di ba? Para sa kanila. Dami ng miracles na ginawa. Kaya mas matindi pa na parang blasphemy against the Holy Spirit na yung pagpalikot mo. Kasi during na ng time ni di ba, sa New Covenant na, sa New Testament na, during the time na ni Christ, nandun na siya to set the example para sa mga tao, pero ganun pa man hindi nila tinatanggap. So yun din yung di ba? Yun din yung kasalanan sa Espiritu Santo, yung hindi ka maniwala. Mga Pariseo. Yun. Sige po. Tanong ko lang. Hindi ba ang mga nanirahan dito sa lugar na ito, sa Sodom and Gomorrah, ay yung lahi ni Cain? Paano mo nasabi? Doon siya itinapon na magmula sa Eden, di ba? Kasi nga pinatay niya si Abel. So yung lahi ni Cain, doon nagpunta sa lugar na sa may Dead Sea, dyan, sa malapit nga Sodom and Gomorrah yan. Sa Jordan yan Wala na po sila sa Eden at that time. Galing sa lahi ni Cain. Ano po yung pinaka-point? Kasi masama si Cain, gano'n. Kaya masama. Yes. Kaya nga ang Sodom and Gomorrah, lahi nga talaga yan ang mga masasama. Kung bakit naman ito si Lot, pinili niya magpunta diyan sa kabila nga ng Jordan na yan. Diyan siya nanirahan. Ayun, siguro nahawa sila doon sa... Hindi naman niya po siguro akalain na ganoon. Kasi di ba pinapili hindi nga. Kung saan siya pupunta, yun yung bibigay na land para sa kanya. Si Abraham, sa opposite nun. Pinamili nga siya ni Abraham. Saan mo gusto? Dito o doon? Namali ng pili. Ang sagot doon sa tanong mo, Puyo Tonying, no.
The people of Sodom and Gomorrah were not descendants of We're not. Cain. The Oh, biblical narrative places them in the land of Canaan, which is associated with the descendants of Ham, not Cain. Cain's Sino si Ham? lineage is traced through his son Enoch, and his descendants are mentioned in the Bible. Sodom and Gomorrah are described as cities in the region of the Dead Sea, Dead with Sea. their destruction attributed to divine judgment due to their wickedness. Basta no po, hindi po Cain. Hindi niya lahi. Kaninong lahi daw? Kay Enoch? Kay Brother Tonying. Ay, Ham. wala naman, Ham. Kay Ham daw. Ay, basta the biblical narrative places them in the land of Canaan, which is associated Kasi di ba with si the Cain, descendants of Ham. di ba naging parusa niya is to walk all over the earth na Yun. hindi siya gagalawin kasi kung sino yung papatay sa kanya is madodoble yung yung kanyang punishment. So hindi siya. We would never know kung saan na malagi si Cain. Hindi siya So lahi ni Ham. Lahi ni Ham? O sino si Ham? Yung anak ni Kwan. Yung anak ni... Does it make sense ba if malaman natin kung sino? One of the three What's- sons of what's Noah, the- Nong Shem and Japheth. Oo nga. He is known for being Anak the ni father of Noah yan. Canaan. Tatlo yung Yes, anak ni Noah eh. Story of Canaan, bro. Meron talaga yung kasamaan kasi nga dahil nasa original sin yan naman hindi naman ma-attribute kay Cain lang eh. Oo nga, meron siya, the curse of Ham in Genesis, the after flood, the blah, 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 blah. Rather than himself, declaring that Canaan will be a servant to his brothers. Okay. So, wag nakakain ng Ham ah. Okay, thank you. Hotdog na lang, Salamat. hotdog. Pag pupumilit na pagdarasal. Ayun. Pag din, makulit din Makulit din si Abraham. At nakikinig naman ng I mean, ang Diyos is naman para Makinig. nakikinig naman ng Diyos, di ba? Tumutugon siya. Oo. Sabihin. Pero yung final answer, judgment, kanya pa rin. Regardless of your yung nakakabuti talaga. Kaya nga ang dasal ko, Panginoon, kung nasa kalooban mo makapag-asawa kong muli, ikaw na po ang bahala. Yun. Pero kung ako masusunod, gusto ko mag-asawa pa. Sa Sodom, diretso mo. Anong edad? Ano sa ibang batang? Huwag naman yung batang-bata. Gusto ko yung mga edad 50 lang, 60, ganun. Be specific. Be specific daw sa prayer. Anong pangalan? Specific ah. Taga saan? Sa Davao. Ano yung makatarungan? Makatarungan. Just. Panginoon. Just. Makatarungan na hukom. Ang hukom. Yan. Bukod sa makulit si humble. Ayun. Si ano yung humble? Mapagkumbaba. Parang respectful pleading eh, no? Parang ganun. Ano lang. O yung sa character na lang natin, mapagkumbaba. Last week na, yumuko nga siya dun sa tatlo eh. Mapagkumbaba. Yan na lang, mapagkumbaba. Oo nga, last week yumuko siya, halos sayad yung Kasi nga, kilala niya na-discern niya kung sino yung guest niya. Isa pala Yun yung relationship ng son and father. Nandun din
filial, relasyong mag-ama. Yun na lang, ganun na lang. Ito, Pero Yahweh, tawag niya, hindi Father. oh. Kasi hindi pa naman wala pa si Christ ang nagturo na Father ang itawag, di ba? Pero Kaya yung at that mga time, Muslim, wala rin silang Father. oh. Di ba? Pero Kasi at si that Abraham time, yung ano nila eh. hindi pa binibigay yung Ten Commandments kasi kaya nababanggit pa niya yung pangalan. Diba yung Muslim si Abraham din yung ano nila? Abrahamic din sila. Oo, kay Ishmael. Kaya wala silang father. Ismail, Chinese Ismail yata. Kay Ishmael. So ito rin. Okay, second reading. Hindi po. Second reading na tayo. Tinitingnan ko lang po yung mapagkumbaba. Pumantay na yung comment na eh. Lagot sa dasal. Ito po. Inaano ko lang yung mga tama po ba pag tumutugon sa panatahon. Yan. Okay na po? Okay, second reading will be read by Brother Tonying. Colossian. Ang pagbasa sa sulat ni St. Paul sa mga taga-Colosas, verses 12 to 14. Well. Nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan labang sa atin, pati mga pananagutan kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, paghimay o meron kayong gustong i-share na summary? Main mo tama. Konti lang naman to. So, last week, we heard Paul tell of his role in proclaiming the gospel. This week, we hear him as he answers the Judaizers. To better understand today's reading, it is necessary to back up one verse. In him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of flesh in the circumcision of Christ. The circumcision of Christ, to which Paul refers, is baptism. In the Old Covenant, the rite of initiation into God's family was circumcision. In the New Covenant, the same rite of initiation is baptism. In the Old Covenant, the mark was on the physical body, but under the New Covenant, the mark is placed on the soul. Nasa kaluluwa na, hindi na sa katawan lang. okay. Himay-himay? Oo, konti lang naman po eh. Abot pa, 9. So, talata 12. So, Brother Jerome, sa talata 12, sa pamagitan ng pagbabautismo, ano ang nangyari sa inyo kung saan kasama niyo si Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya? Ito ay dahil sa ano?
Parang verse na yan Sa pamamagitan ng bautismo, na ilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Thank you, Brother Jerome. So, next, susunod talata 13, Brother Alex. Opo. Sino-sino kayong binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo at pinatawad niya ang mga kasalanan nila? Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at sa susunod na po na verse At pinawalang. at pinawalang bisa. Brother Boots, sa talata 14, sa pamamagitan ng pagpapako kay Kristo sa krus, ano ang kahinatnan ng mga ito para sa kanila? Nakamute po kayo. Kindly unmute, Brother Butch. Mute. Unmute, Brother Butch. Nangungulit kami sa iyo. You're still muted. Okay. Okay. Oh. Kinancel niya ang dokumento kung saan nakalista ang mga utang natin. Pati yung mga obligasyon kasama ni pinawalang bisa niya lahat na yon ng pinako ninyo sa krus. Wow, kinancel ang utang. Thank you, Brother Butch. Yun. Tanong. Ang tanong. Ang tanong. Brother Toning. Cancelled, no? Yung mga utang legal claims against us through the cross. So yun yung keyword, cancelled. Ang utang. Cancel? Ano na tayo? Ano ba yung sabi mo? Yun. Pinawalang bisa. Yung utang ng Sodom at Gomorrah. Mga kasalanan natin. Ano connection? Bisa ang mga... May highlight yan Oh, alisin ko na lang po. Ano yun? Pinatawad ng mga kasalanan at pinawalang bisa ang mga... Yung kaparusahan yan o kaya obligasyon. Pananagutan. Palitul-tul na pati ang... Teka, meron pala akong tanong. Meron pala akong tanong. Okay. Habol lang, habol. Sige. Tanong. Kasi sabi niya sa verse 13, sabi ni Pablo, kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay. Pinatawad niya. Tapos, sumunod sabi niya, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Bakit nakikitayo siya? Hindi naman siya hentil. Kasi lahat, hindi lang hintil, pati Hudyo pinatawad din. Oo nga, pero sabi niya kayong mga hintil pinatawad. Tapos biglang dinuktungan niya tayo. Ibig sabihin, kasama na kayo sa pinatawad. Yun. So, ibig sabihin, kasi lahat naman makasalanan kasi. Wala namang exception. Wala namang ano Si Yesu Cristo lang hindi nagkasala. Kaya sinasama niya sarili niya. Sinama niya nga ang sarili niya bilang hintil.
So ano ba dapat? Sabi dapat dito, tayong dating patay. Dapat ba ganun? Hindi kayong. Oo, pwede yun, pwede yun. Ganun. Eh, di ba sabi naman niya lahat gagawin niya. Di ba? Oo nga. Kaya lang parang meron oxymoron yung tayong mga hintil. Hindi naman siya hintil. Hindi, kayo ang sabi niya noon. Kayong mga hindi. Kaya. Kaya nga kayo nga. Tapos biglang dinuktungan niya eh. Tayo. Hindi, para sa lahat. Parang generalize niya na yun. Generalize na niya. Hindi na lang hentil. Oo. Para sa lahat. Pero kasi di ba merong ano, hindi ko lang alam yung mismong verse na Kaya ba ito, sabi mga niya na Colossians, mga hentil, no? Ito, mga he Colossians. will become everything para Mostly mga Gentile sila eh. para ano niya, mahikayat niya yung mga ano, yung mga tao, yung mga Gentile kasi generally naman yun ang pinipreach niya yung mga Gentile. He will become anything and everything para sa kanila. So kaya tinuturing niyang yung sarili niyang hentil at sa pagkakataon na ito. O para lang masuportahan yung question niyo. Kasi si Pedro sa mga Hudyo, di ba? Tapos si San Pablo sa mga hentil. Mga hentil. Kaya siya, ano na rin siya. Nakikihentil na rin siya. Parang, kahit na... Yeah, kasi ang apostles for the Gentiles. The father of the Gentile. Basahin ko yung sa second reading, may explanation dito si St. Paul. Go ahead, bro. The very reason why Christ died and rose again for us, St. Paul expresses this beautifully in today's second reading, where he proclaims the great gift Christ won for us through his death on the cross. Christ brought us to fullness of life with him, freeing us from sin, obliterating the bond against us so that we may have eternal communion of life, love, and joy with God and all the saints. So talagang, sabi ito, obliterating the bond. Ibig sabihin, pagka meron tayong kasalanan, nakalista ka na. Inalista na lahat yun. Yan yata yung mga inaano ng mga Protestante. They are saved by grace. Ba yun? Mga ganyan? Saved by grace. Hindi na sila, wala na silang works. Parang ganun. Pero hindi nila basa yung letter of St. James. Faith without work is dead. Sinabi ni St. James yan, di ba? Sa letter of St. James, basahin nyo. Sinabi niya, faith without work is dead. So kailangan, pagsamahin nila yon. Hindi si St. James nagsabi nun. Sino? St. James yan. Letter ni St. James. Piyesta niya bukas. Kapistahan niya bukas. St. James. Sino pala yun? Ang nagsabi nun si Santiago. Ay, pareho lang yun. Si Santiago, di ba? Papatawa si Katon Ying. Pero itong sa verse 14, ano ba yung pinawalang bisa niyang lahat ng naisulat na lituntunin laban sa atin? Anong tanong? Ano yung sa verse 14? Pinawalang bisa niya ang lahat ng naisulat na lituntunin laban sa atin. Ibig sabihin may naisulat. Nasa Deuteronomy yan. Yung mga sinulat ni Moises. Moises. Yung ibang 613 na law. Apo, sa law na yan. Ano na tayo, letter to Colossians. So, kaya nga, di ba binabanggit dito kayo mga hentil na hindi under ng law. Pero ganun pagtutuli, ayan no, di ba? Nagkakasala sila. Pero kasi yung pagtutuli dito, binigay na expression, di ba kanina binanggit nga natin nung binasa ko yung itong sa liturgical. Dapat nga umano tayo ng isang verse. Yung verse before po kasi noon,
ang sinasabi, yung verse 11 ba? Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So, di ba, yung hearts, ano natin. Kaya nga, ang sabi nga dito, yung mark ng covenant, ng old covenant, nasa physical body. Nandun sa pagtutuli, sa physical na body. Pero yung sa new covenant, nasa kaluluwa. May connected din ditong comment. Basahin ko rin. Sige po. Circumcision of Christ. The circumcision of the heart. Of the heart. The procedure is performed in baptism, the sacrament of spiritual rebirth. The Israelites were marked with the covenant sign of circumcision, but their rebellion over the centuries proved that their hearts remained uncircumcised. It's from Jeremiah 9:25-26. Moses realized that this would continue until Yahweh circumcised the hearts of his people himself. Paul interprets this vision of Moses in sacramental terms, insisting that Christ accomplishes in baptism what circumcision only signified in ancient Israel. It is the moment when God cuts away from our hearts the fleshly desires that keep us from loving and obeying him as we should. Paul lays a biblical foundation for infant baptism inasmuch as circumcision was administered to newborn babies 8 days after birth. Tradition bears this out as Saint Cyprian recounts that a council held in North Africa in 3rd century declared that Christians need not delay the baptism of infants until the 8th day. Behind this assertion lies the assumption that the early Christians saw in baptism what the Israelites saw in circumcision. The sacrament of initiation into God's covenant people open to adults and infants alike. Yun Yun ang effect ng baptism. Infant baptism. Pinalit na yung Tama. baptism sa pagtutuli. Oo, kasi mapansin nyo tuwing may covenant, merong padugo. Diba? Yung sa Old Testament, yun nga. Pero dito, kasi sa baptism, yung Baptism of the heart na. circumcision ni Christ. Holy Spirit. Circumcision. Nagpatago na kasi ang dugo ni Kristo ang Sa cross. So, Yan naman yun. Kaya nga, binabanggit dito, di ba, na yun yung kay Christ nga ang ano. Tawag dito. Wala yung aking ano. yung pagkamatay niya sa krus. Yung pagkamatay niya sa krus, yun yung kanyang ano. Yes. Pinawi na ang lahat. Ito Pinawi nang na. ipako siya sa krus. So, meron pa po ba kayong gustong isulat na ano? Maingay eh. Di naman marinig eh. Wala nga kami narinig. Wala kayong narinig. Opo. Mas maingay pa yung Second reading, keyword, yun nga, pinawi pinawalang ang bisig, lahat. di ba? Pinawi niya ang lahat. Ang Pinako sa lahat krus. ng kasalanan. Yun na rin, sinabi Through na the cross. pinatawad Through the na. cross. Yun na yun. Pinatawad ang Sa mga pamamagitan through the cross. Sa pamagitan ng krus ni Kristo. kneeling on the cross. Ano ba kaugnayan niya sa gospel at saka sa first reading tungkol sa pananalangin? Yung may binanggit ako kanina yung sa dasal, di ba, na the kingdom Ang come. Yun yung kaugnayan Holy Spirit na yun sinasabi dyan. Which is Ah. baptismal liturgy nga. Yan siya. Baptismal liturgy rin dito. O silagay natin Which is dito. first verse dito, di ba? Buried him in baptism. Sige, Kuya Butch. Paano natin ilalagay yun? Ang kaugnayan nito, bro, is yung yung sinabi ni San Pablo na, ano sinabi niya? Yung binasa ko, di ba? Na, obliterating the ban against us, tagapagligtas,
So kung ikaw nagdadasal, may batayan ka na dapat ikaw may paniniwala at pananampalataya na yung dasal mo papakinggan. And ito, pinapakita lang ni San Pablo na lahat ng ating panalangin ay may tugon na si Jesucristo. Dahil kumbaga nilinis na tayo at may ugnayan na tayo sa ating Diyos Ama sa langit. Babasahan kita yung sinasabi ditong pwede ko mabasahin yung theme for the week, bro. Yes, go ahead, bro. Our prayer, all our asking, seeking, and knocking when united with Christ, touches the heart of the Father. He hears and answers prayer, every prayer, because of inexhaustible paternal love. In response to His boundless love, let us be persistent and persevering in prayer with total trust in Him. So tinuturo dito na kung talagang tayo naniniwala, kailangan tayong pagpumipilit na pagdarasal. Persistent and persevering prayer. So ang tema nitong week nito ay panalangin, pagdarasal. Tama po, pero dito po sa mga talatang binasa natin, wala nababanggit na mangulit kayo, magdasal kayo, maniwala kayo. Wala eh. Wala, pero Maniwala po sinasabi naman meron. dyan, Meron pong maniwala kayo kasi dito sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Yun nga, pananalig yun, hindi sa pagdarasal. Part ng pananalig yung Pananalig, pagdadasal mo eh. hindi ka naman magdadasal kung hindi ka nananalig. Oo, hindi ka nananalig. faith Paano ka without prayer. magdadasal kung wala kang pananalig? Iba yung pananalig, iba yung pagdarasal. Oo nga po, but Ang pananalig, pananampalataya. Ang pagdarasal, yung paghingi. Pero hindi mo pwedeng hindi lang ihiwalay po ang dalawa paghingi na ang- yon. hindi lang po paghingi ang pagdarasal. 'Di ba tinuturo nga sa atin yung acts na hindi lang namang paghingi 'yun. Adoration, contrition, thanksgiving, at saka pa lang yung supplication. Hindi naman Tsaka puro sabi mo nga, hingi ang dasal. sabi mo nga kanina, hindi ka basta-basta makahingi, di ba? Sabi mo, Oh, hindi ka basta-basta makahingi. Depende yan sa kalooban ng Diyos, yung paghihingi mo. Eh ano bang kalooban ng Diyos? Spirit Di ba? of Santo. Magkaroon ka ng pananalig sa Kanya. Sa kapangyarihan. Pananalig, magkaroon ka ng faith. Yan ang kalooban ng Diyos. Hinahanap ko lang dito kasi ang punto ng gospel at saka ng first reading ay mangulit ka sa pananalangin. Brother Tunying, di ba sabi nga natin usually ang second reading, hindi mo talaga literal na mahahanap yung mga keywords na yun na Correct. nandoon sa unang pagbasa tsaka sa ebanghelyo. Kapag ordinary time, sa ordinary time lang. Pero sa mga solemnity, may karugtong talaga. Pero ganun pa man, ayan kita naman di ba? Tignan natin kay Father Almasan kung paano niya kung paano niya pinagdikit-dikit. First reading, praying. Psalm itself, prayer. Second reading does not explicitly talk about prayer, but the meaning of baptism. The gospel reading encourages us to pray to God, our Father, without ceasing. Oh, yun. Doon niya tagni-tagni yung tatlong reading, pati yung salmo. Kita niyo Yung po? baptism, by the way, it's, ano bang silbi nun? It's just, actually, alam ko, tama ba? It just na-remove lang yung original sin natin. But we are Supposedly, original sin. Son of God. Pero kasi sa pagkamatay ni Christ lahat hindi lang original sin, di ba? Kasi yung concupiscence nandun pa rin Pwede ka pa rin So, that's why you have to persevere pa rin dahil andyan yung concupiscence mo. So, dapat magpupumilit ka pa rin na magdasal.
Kaya yun para yung team. matanggal yung yung concupiscence mo. Kaya Kaya hindi yun pa yung sapat. team ng tawag dito, ng readings for this Sunday is prayer, all about prayer. Pero regarding kung doon sa pagkakasala naman, you still have to go to confession or diba? Yung i-employ yung yung sacrament. Prayer yung prayer kasi it's not just formed by words lang eh. Sometimes you just ako paminsan sa Blessed Sacrament, tahimik lang, just listen. Wala kang sasabihin. Basta nandun ka lang. You just go mo lang there yung face to presence face. mo. You have gaze lang to each other. And that is an expression of love. True. You don't have to have the formula or the words there. Oh. Ang prayer ay kumakaran yan ng dalawang nagmamahalan. Kanya nga always, sabi tayo, we are the bride. The groom is Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin na yan? Right. Tama yung sinabi ni Brother Jerome, magtitigan lang kayo, nagkakaunamaan na. Alam na yung damdamin ng isa't isa. Naku, baka mamaya basta walang aso, huwag titigan mo yung aso dyan, ha? Baka makipagtitigan yan si Brother Tunying. Brother Tunying. Wala naman na dito eh. Wala namang handmaids eh. Yun nga kasi isa, di ba yung mapapanood to. Sa Acts, dinuduktong natin yung isa pang S as silence. Para may time ka makinig kung anong gusto sabihin sa iyo. Actually, that's part of adoration then. Kasi when you adore, when you love, does not have to be words. Sabihin mo, Lord of Lords. Di naman, that's one. But of course, adoration is just by being, yung samahan mo lang siya. That's a form of adoration. That's love. Samahan mo siya doon. Ito, lalagay ko na yung keywords dito sa magawa na ba kayo na May ginawa na si Kaya ilang kape na to. 9:40 na raw eh. Sagot ang Panginoon ay makikinig sa panalangin. Ang salmong tugunan is, nung ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. The answered prayer. Tapos ang kanyang naman, Alleluia, acclamation, Espiritu ng Diyos, anak ay siyang aking tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Holy Trinity yan Holy Trinity na, nandyan na lahat. May hibla na yata. Nasaan na? Prayer Brigade sa Northern Luzon, Tycoon Emo. Yung ulam nyo. Panginoon, tuwid. Copy. Place without formatting. Panalangin mataimtim. Baka matulas siyang matulas siyang basa. Ay nakikinig sa bawa ka sa rin. Tanong Commodore siya na, slippery when wet? Ng mga kahilingan ng matuwid. Nang na lang to, Kuys, okay lang bang palitan ko? Ang Panginoon ay nakikinig sa panalangin mataimtim ng mga kahilingan ng matuwid. Pwede na rin ganyan. Okay na. Meron pa po, nagsusulat. Meron na yata. May sopas po mga tito. Ay, ang sarap naman yan. May pinadala ko, Alex. Pengi, Kuys. Pengi naman. Pwede i-reverse na lang, mataimtim na panalangin. Pwede rin po. Meron akong nilagay, bro. Tinan mo. Yan na po. Nakalagay na po, Brother Butch. It's there.
Pero parang mas okay yata yun. Medyo complex yung sentence niya kasing ginawa eh. Kaya nilagyan na lang niya ng kama. Ang mga kahilingan na matuwid. Ano sabihin niya sa Tagalog yung tungkol dyan sa mga pangungusap. Kaya may kama siya, ang mga kahilingan ng matuwid. Pero kung ano siya, dapat ito, pagka tinanggal mo itong panalangin mataimtim, ang susunod, ang Panginoon ay nakikinig sa kahilingan ng matuwid. Paano natin ayos? Sa panalangin taimtim dapat ito eh, hindi mataimtim. May nakikinig sa mataimtim na panalangin. Adverb muna bago doon sa Adjective yun eh. Describes panalangin. adjective muna bago yung verb. Oo. Tagalogin niyo po, hindi ko po naiintindihan. Ang adjective Panginoon sa ay ano? nakikinig sa Hindi taimtim adjective ang na tawag sa panalangin. Tagalog doon. Grandparents kasi Saint Joachim tsaka Saint ano. Sa 26 yata, di ba? Actually, Saturday yun na. Saturday, opo. Saturday pa po. Saint John, ano. Kasi nag-invite ang simbahan eh sa mga senior. Dahil panalangin. Nakikinig sa mataimtim na panalangin. Didiretso ko na to ng mga kahiling. Okay, pwede nang ganun. Ng mga kahilingan ng mga matuwid. Yun. Hindi, dinescribe po niya yung panalangin at yung kahilingan ng mga kung sino yung nananalangin. Humingi humana at pumatok ng mga ignore. Ay, bad. Ignore. Yung pagpupumilit, pero yung pagtitiyaga at pagtitiwala. Ewan ko lang. Kasi kay Brother Butch. Sa akin, pwede yun din. Kasi yung pagpupumilit, parang itutulak mo eh. Pagtsatsaga. O pagpupursigi. Pwede rin. Pagpupursige. Meron pa po. Meron pa. Reminders for the Sunday and Grandparents Day. Saturday po yung araw po ko pala yun dahil grandpa ako. Oo nga, ano? Oh, wow, grandpa. Sa pamagitan ng pagtsatsaga, pananampalataya. Happy. Anniversary ba na ano? May dinuguan. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga, pananampalataya at pagtitiwala sa habag ng Diyos, tayo ay maaaring lumapat sa Kanya na may kumpiyansa. Hindi tayo lang magbigay ng panumbang ng Espiritu. Ito mas expounded. Pwede ba alisin ko na yung maaari? Brother Jerome?
O ba? Pangit yung word na pagpupursigi. Anong Ano gusto ba mo? dapat? Pagsusumamo. Iyon naman. Pag sumamo. Parang ano yan ah. Kasi mas ano yun mas pangkasal na yan ah. Pagsusumamo. Mas poetic yan, pagsusumamo. Medyo lesser yung ano niya dating. Yung pagpupursigi kasi medyo mas mabigat. Pleading yun, pleading. Pagtitiyaga, Pagsusumamo. pananampalataya. Tayo ay... Excuse. Brother Jerome, tanggalin ko yung maaari kasi O ba? alisin, hindi, ano naman na, known na yung ano. Tayo ay lumapit sa kanya. Gawa lang ng AI yan eh. Gawa lang ng AI. Tayo lumapit sa kanya ng may kumpiyansa. Alam na, gawin natin kung sapagkat. Okay lang sa'yo? Oo. Siyempre. Kasi nga, hindi nga tao yung AI. AI talaga to? Ikaw gumagamit ka ng AI. Ikaw din kanina eh, naghanap ka ng ano eh. Sabi Kasi ni mas AI. madali di ba? Ang daling maghanap eh. AI na. Yung ano dyan, yung pagtitiwala at saka kumpiyansa, iisa yun. Nagtitiwala ka na may kumpiyansa pa. Doble na. Sa pamamagitan ng pagtsatsaga, at pagtitiwala sa habag ng Diyos, tayo lumapit sa Kanya ng may Parang confidence kasi yan eh. confidence. Confidence. Oo. Na may confidence tayo sa Kanya. Oo, na lumapit. Parang si Abraham, may confidence siya. Although, Kumbaga ano na to, expectant. humble Oo. siya. Handang magbigay mo kanya. Hindi kumpiyansa, katiyakan. Lumapit sa Kanya ng may katiyakan. Yes. Kumpiyansa kasi Kastila yan eh. Ginagamit naman natin sa Tagalog yun eh. Pangit. Usable. Oo, ayaw niya nga ng porsige, palitan mo na yan. Kumpiyansa, ibig sabihin niya sa Confidence. Tagalog. Tama, confidence nga. Kaya nga, pero confidence, hindi, kumpiyansa nga, Kastila yun. Origin. Spanish word, confianza. Iba naman spelling eh. Confidence or reliance in the Spanish word confianza itself is derived from the Latin. Sabi ko, ang kapalit daw may katiyakan. Means confidence. Ang Tagalog ng kumpiyansa, katiyakan. Hindi katiyakan yun. Confidence eh. Ano ka lang eh. O sige na nga. Para matapos tayo. Katiyakan. Yeah, yun ang Tagalog niyan. Talagang kailangan Tagalog lahat? Oo. Kasi ako naman tayo. We're in the vernacular. Gusto ko nga English, mas madali eh. May halong English yung Bible niya. Oo, di ba? Yung kanya vernacular talaga eh. Yung gamit natin eh. Yung everyday pagka-cancel street language. Ano meron pa po? Sana? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay tulad ng isdang malansa. Pilasa. Pilasa na. Malansa pa. Well, hindi lang po doon makikita yung yung pagmamahal sa bansa. Dapat pinakikita sa gawa. Di ba? Sila nga salita ng salita eh.
Wala rin. Mga taga-Bulacan kami ni Brother Butch, taga-Bulacan kami. Uy, taga Maynila rin naman kami eh. Paano natin magiging handa ang ating mga puso at siya pang matutong magkatawag ng ating. Sinabi ko na ba? Copy. Paste. Ano na, alin na po ang pipiliin natin? Mamili na. Bro, ikaw na ang bahala. Brother Jerome. Susulat mo na lahat ulit. Ako, gusto ko yung Kayo. third, number 3. Ako din gusto ko number 3. Ang tunay na panalangin, hindi lamang paghingi. Hindi. Ano to, Brother Jerome? Yung sinulat mo huli? Reflection. Reflection. Okay. Thank you for the reflection. Ito na tayo. Copy. Paste. So, challenge. Ano natin ihahanda siguro, Brother Jerome? No, Mapaghahandaan. ihahanda ang ating mga puso at isipan upang matutong magpatawad, magbigay at magtiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga kahilingan at pangarap. Hamon. Kulitin si Lord. Sa dasal. Magdasal. Paano ka nang porsigido. Ayaw ni Na Brother may Tonying nun. Nang may pagtiwala. alam mo ba paano ginagawa yung prayer without ceasing? Paano gagawin yung prayer without ceasing? Hanapin natin. Tanong kay AI. Maintaining a continuous conscious awareness of God and a heart posture of dependence and communication with Him throughout daily life. O talagang ganun. Lagi mo iniisip ko ano bang ni Lord. Lagi mo i-consult sa Kanya lahat. Diba? Sabi nga, kung kakain or whatever you do, ano na nga yung verse na yun? Whatever you do, whatever you... Walang humpay. Walang humpay. Do it for the glory of God. Ano na nga ito? Whatever you do, do it all for the glory of God. Magdasal na walang humpay. Unceasing. Yun. Unceasingly. Magtiwala. Magdasal na walang humpay. Magdasal ng Philippians 4:6-7. Ini-English mo rin yan. Ano yung Tagalog niyan, Brother Tunji? Filipos. Philippians. Chapter 4. Philippians chapter 4, verse 6-7. Yan ang dasal. English, di namin maintindihan. Oo nga. Chapter 4, verse 6-7. Pray without ceasing. Believers to be anxious, not to be anxious about anything, but to present the request to God with prayer, supplication, and thanksgiving. In return, God promises yun. Yun na nga yung Thessalonian pala yun. Yung full passage. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Yun. Yeah.
Ito magandang pag-pray. Pray without ceasing. Ayan. Maintain a spirit Yan, of dependence on God. Tama nga yun, no? Dependence of God. Pray often and regularly. Cultivate an awareness of God's presence. Pray in all circumstances. Don't neglect other important activities. While prayer is vital, it should not come at the expense of other duties or responsibilities. Yun. Kasama nga yun. O, naalala ko kasi sinasabi sa pagka novena, di ba, even yung work mo is a form of prayer. Kaya you have to do it diligently. Dun kasi sa dasal namin sa invocation through the divine will, kasama kasi yung diba, inaano namin, halina banal na come divine will to pray, to breathe in my sa paghinga, sa aking paghinga, tumibok sa aking puso, at circulate in my blood. So kahit tulog ka, humihinga ka naman eh. So that's a prayer. Pwede, mo lang, i-fuse mo lang kay Lord. Yun yung tinatawag na prayer without ceasing. Oo, kasi may prayer na kasi yung talaga yung tawag na ito, voluntary na prayer. Ito naman involuntary prayer yan, yung mga kasi nga yan physiologic paghinga mo. So paano po diba, yung hamon natin? Alisin ko na lang ito, walang humpay na lang. Alam na naman ito, pagtitiwala at pagtitiyaga eh. Continue, Brother Jerome. Sorry to interrupt. May sinasabi ka pa, Brother Jerome? Sinare ko lang yung invocation prayer. Pag ma-prayer ko sa umaga, Prebinian. Hindi maganda nga yun. You give those, you offer that parang din prayer. Parang din yung yung little way ni Saint Therese na everything in offer niya. Yung mga little nagawain natin, diba? Like siguro itong paghuhugas ko ng pinggan at saka nitong mga baso at saka para sa ito. Mawalis ko para sa ito. Itong pagsasalita mo, magsalita sa akin. Dagdagan mo, magdasal na walang humpay, magtiwala. Magtiwala. Yun. Okay na po tayo. May mangyayari. Magtiwala sa Diyos. Sa Diyos. Okay na po tayo? Okay na. Sino na next? Stop share. Picture taking? Sino magpa-facilitate next? Sino daw next? Brother Kuis, ang closing prayer, ha? Sino next na facilitator? Si Kuis na ba? Kuis, ikaw na yata next, ha? Hindi ba si Brother Butch? O si Brother Butch? I don't know. Sinong gusto mo? Yung mga Bibles niyo po. Picture taking na tayo. Naghahanap pa si Brother Tunying, nagtatago. Kasi Brother natago Boy, niya yung Bible po kayong Bible at hand. Picture tayo po. Daw ulam niyo, Brother Tunying. Ay, masarap nila, Brother Butch. Kami kanina tuyo sarap. One. Sarap yan. May kamatis saka itlog. Sa akin, wala nga basta plain lang. Okay na, talo-talo na. Asa na yun? Sa sinangag. Dali lang po Coord. Ay, bakit sa Coord? LBS pala. LBS. Yun. Coord. One more time. This time with feelings, ha? Okay. Yan, yung nakataas yung kilay.
Brother Tonying, oh. Yan ang mga kamangha-mangha. Prayer without ceasing ng mga mukha. Okay na? Isa pa daw. Ay, kabila naman. Without ceasing eh. Walang, Kabila naman. Prayer without ceasing. 1. Ay, nasan si Brother Butch? Brother Butch, isa pa daw. Yan. 1, 2, and 3. Makukulit eh. Sabi, mangulit Simple eh. joys. Persevere. So, Mangulit. nung next pala, hindi pa natin nasagot ha. Oo nga. Brother Butch. Brother Alay. Butch, ikaw na yata. Next. Sige. Next, Pasi. Closing. Parish Priest Sunday ba? Next Sunday? Si Brother Tunying ang closing, di ba? Si Kuis. Another quiz. Ay, Brother Luis. Uy, Si closing na tayo. John Marie Vianney ba yun? Ha? siya yung- Talaga? Si John Marie. Hindi ko alam. Patron ng mga pare. Tama ba, Koy? Opo. Sa Sunday po. Fiesta niya ba yun? Fiesta niya? Opo, pizza po sa next week po. Feast day niya? Opo, sa Sunday po. Okay. Next Sunday. Sa August 3. August 3 po. August na. Bilis ah. Yes, the Okay, brother. Quiz. Closing prayer. In the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Here, may it for the grace, the Lord with you, and the honor women, and the simple name of Jesus. Holy Mary. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. So, we the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was As it was beginning, is now, and ever shall be, world without world without end. Without end. Amen. Thank you, the apostles. Pray for us. Pray for Pray us. for us. Saint Anne and Saint Joaquin, Pray for Pray us. for Pray us. for us. Second Heart of Jesus, Have mercy. Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray Pray for for us. Pray us. Pray for for us. Saint Joseph. Pray for us. Pray for us. Name with the Father, the Son, and Father, the Son, Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Magandang gabi po. Bye-bye. Thank you. Have a good night. Good night, Brother Boy. Brother Boy, Good thank night. you. Thank you, for- thank you. Bye.